Putang ina ba? Ba, ayun na. Kaya nakaka-drain maging yung maging nanay, yung magkaroon ka ng partner. Kasi sobrang iba. Iba na yung buhay mo nung dalaga ka sa meron ka ng may partner na lagi mo silang iintindihin, laging lahat ng buhay para sa kanila. Ganon mabuhay. Ganon magkaroon ng partner. What's up my katimams? Yo. First time ako uli nag-vlog. Ibig sabihin, first time ako uli nagkaroon ng sarili. Ayun. First time ko rin inalis yung baby ko dito sa kwarto ko. Wala na siya. Dati nandyan yung crib niya. Dami ko pang trabaho yan. Lahat susi yan. Nag-ayos ako ng susi. Sobrang daming susi. Iba-ibang bahay. Lahat ng susi. So ngayon nagawa ko na. Kasi palipat-lipat ako ng bahay. Meron kami hanggang 5th floor dito. Ginagawa ko ngayon 4th floor, 5th floor. Nakarang araw, busy ako. Nakarang linggo. Kasi 1st hanggang 4th floor naman yung ginagawa ko. Kasi merong matinding kaganapan. Gusto ko huminga. Pero ito yung pinakahinga ko talaga. As in, sa buong buhay ko. Ito yung pinakahingang naramdaman ko. Yung control mo yung sayo. Kasi dumating ako sa point na naawa ka kasi kawawa sila. Hindi sila nakatikim ng ganito, hindi sila nakatikim ng ganyan. So, ikaw, todo tulong ka para makatikim sila ng ganito, ng ganyan. Patuloy ka hanggang sa wasakin yung buong, kung ano yung mayroon ka, gamitin, babuyin. Makakasaya yung tubig ko. Kaya kahit mano-mano ako ngayon, ako lahat gumagawa dito sa building namin, sa bahay ko. At least, may peace of mind ako na sure ako na maayos, walang masisira, walang hindi inaabusong gamit. Ganyan na ang kwarto ko ngayon. Mga tuwalya ng mga barako, diba? Next time, pati CR, idilipat ko na yan sila doon kasi dito sa floor namin. Dalawa naman yung CR. Ewan ko ba't nagsusumiksik sila dito sa CR ko. Tapos mga dugyot. Siguro yun yung kalbaryo ko ngayon as a person. Na nag-shift ako from single. Tapos in-accept ko na may partner na ako ngayon, may baby na ako ngayon. Although before naman si Artus kasi lagi siya may sariling toilet, may sarili siyang room. Biglang sumama pa si Artus sa akin ngayon, sumiksik sa akin. Kaya ayan. Diba? Ultimo tuwalya. Inis ako pag magulo. Ang gagawin natin ngayon, magliligpit, maglilinis. Wala akong ginawa buong araw ko kundi maglinis ng maglinis, sumunod ng sumunod sa mga dugyot. Kasi ito pang malala ha, kwento ko sa inyo. Siyempre, pamilya ko, okay lang, sige. Ako maglilinis mga gamit ng mga barako. Sige. Nag-hire ako ngayon ng helper, ng tao. Putik! 4 sila. Lahat, hindi sila marunong. Magaling lang sila sa run-run. Bili dito, bili dyan. Gawin to. Pero, lahat lagi may sira, may nawawalang gamit. Lahat wasak. Diba? Ang dumi. Pwede na, pwede na.
ito yung gamit ko. 'Di ba? Malalaman mo kung ilang tao gumagamit ng CR na to. Dati, isa lang. Ako lang. Ngayon, 3. Pero ang dami naman CR namin dito sa... Dalawa naman yung CR namin dito sa floor namin. Pero nagsusumiksik sila sa CR ko kasi kumpleto dito eh. Hindi nila inaayos yung CR na isa eh. Although maayos naman yun. Pero yun nga, kailangan ako lagi lahat magsisimula. Ganun yun eh. Yun yung phase na transition ng being single into motherhood. Diba? Na ikaw lahat magpe-prepare sa kanila, ikaw lahat magbibigay ng guide sa kanila. Okay lang kay Artus gawin ko kasi anak ko talaga si Artus, iniri ko pa. Pero yung ibang tao na nandito sa bahay ko, ginagawa ko yun sa kanila lahat. Kasi nga, makitira lang sila eh. Pumunta sila dito sa akin, wala silang ganito before eh, di ba? Yun yung madugo. Eh, ang tatanda na nila. So, sanay sila na kung ano yung kinagisna nila, yun na yun. Kung paano sila nabubuhay, yun na yun. Paano tayo maliligo ng may damit, may sando. Alisin natin yung tight part. Diba? Kala mo may mumu dito. Pero ito lang to mga cover. Kasi pag umaalis kami, matagal, taon kami hindi bibisita sa building na to. Yung cover na yan, yung cover na yan, yung pangbalot ko sa lahat ng mga sofa ko dito. Ayun. Nagmumuta na. Ganyan na lang talaga. Magpadulas. Nakita mo ba yung napunta sa sink? Dilaw. Ibig sabihin wala akong UTI. Yun ang ibig sabihin. For the record. Dilaw yan, ha? Oh. Kasi maliligo na ako. Maglilinis tayo. Aalisin natin ang kababuyan. So, ito kasi yun eh. Ito yung mahirap na part na pag mama ka na, diba? Pag mother ka na, willing ka i-train lahat ng mga nasa bahay mo. So, ganun yung nangyayari sa akin ngayon. Train. Para matuto paano magwalis ng tama, paano magsaing ng tama, paano magdinis ng tama. Kasi meron sa kanila, yung mga helper ko, putek, magwawalis, gitna lang. Magmamap, gitna lang. Tapos yung gilid ng kanto ng bahay, itim. Nilulumot na, may putik na. Ganun din. Sa mga baldihan. Wala kaming lamok dito ha. Grabe. Biglang natadtad kami ng sobrang dami ng lamok. Saan ang galing yung lamok? Yun pala, pag-check ko dun sa mga stock ng mga baldihan, marami kaming balde na stock sa laundry room. Dun sa baldihan, puno ng tubig yung mga stock ng mga balde doon. Kasi pag tumatagas yung, pag may ulan. So, napuno ng mga kiti-kiti. Diba? Kasi tinuruan ko na, pag magsastock ng balde, dapat nakataob, hindi nakatihaya. Yung mga simpleng ganun, kailangan i-train mo sila isa-isa. Ano pa? Diba? Ngayon,
Yan, para tayo mag-aalis tayo ng pababuyan. Ito ang ginagamit ko kapag yung pink, yung O-bar, kapag chill-chill lang, nag-maintain tayo ng balat. Pero gusto ko matinding linisan ngayon, yung O-bar na white. Ayan, pang makalyo, pang matinding kadumihan ko sa balat. Diba? Yung sa 6 na pack na yan ang matagalan mo na yan. Teka nga. Anim na yan. Ang matagalan mo na yan. Si Kiko Mura to, over. Kiko Secret to. Kasi yung lalaki, di ba makalyo? Matindi yung kadumihan ng balat ng lalaki. So, si Kiko si Kiko ang model natin dito. Yan siya. Para magtanggal ng kadumihan, yan dapat. Mag-is-is. Tapos, sa lahat pala ng mag-a-avail ng Kiko Secret and Apple Secret O-Bar, merong free na ganito. Matindi to. Sobrang kumakaskas talaga ng kalyo tong panghilod na to. Yan, may butas siya. Pwede mo dyan lagay yung sabon yan. Lagi kasi ginagamit ni Artus yung pink. Lagay mo dyan yung sabon. Is-is ka na. Is-isin mo. Siguraduhin mo marunong ka mag-is-is ng tama. Ganon ang buhay. Kasi, diba? Ito lang yan eh. Pag galaw ka ng galaw, tulad yan, anong balak mo? Example, gusto mong putulin yung puno. Gusto mong gumawa ng papel, gusto mong gumawa ng, diba? Panggatong. So, puputol ka ng puno. Ano yung tool na gagamitin mo? Yung iba kasi, todo effort, pero ang liit naman ng ganito. Diba? So, ang tamang tool para pumutol ng puno, kutsilyo, yung cutter na manipis, diba? Hindi. Gagamit ka yung talaga, lagari, diba? Kailangan sakto yung gagamitin mo sa isang bagay. Hindi yung tira ka lang ng tira, hindi ka naman sure na successful ka. Effort ka ng effort, mamatay-matay ka na sa kaka-effort, diba? Todo effort ka, hingal ka na, pawis ka na, pero hindi mo maputol-putol yung puno. Ano ibig sabihin? Mali yung ginagawa mo. Diba? 3 days ka nang nag-chop-chop ng puno, pero hindi pa rin bumibigay yung puno. Anong ibig sabihin? Mali yung pagpuputol. Yung tool mo, diba? Dapat kasi, gagamit ka ng right tool. Ibig sabihin, angay o bagay dun sa gagawin mo para maging successful yung effort mo. Hindi yung tira ka lang ng tira. Kutsilyo yung ginamit mo, cutter yung ginamit mo, blade yung ginamit mo, diba? Dapat gumamit ka talaga ng cutting for trees na tool, diba? Or lagari. It doesn't matter kahit tinudo mo na yung effort mo, pero kutsilyo naman yung gamit mo. So, to cut the long story short, ganun yung nangyayari dito sa amin. Pwede naman pala kasing umupo. Diba? Ayan, mommy mode. Naglalaba din ako ng tsinelas dito habang naliligo. Dito kasabay ko si baby, kanya yan. To cut the long story short, lahat ng taong dinala ko sa bahay ko, laging gano'n ang tinuturuan ko. Pero, ang daming gumagamit ng shortcut. Kung saan pa rin sila masaya, yung pa rin yung ginagawa nila. Kung saan sila sanay, diba? Sanay silang gumagamit ng kutsilyo, pamutol ng puno. Yung pa rin yung ginagamit nila. So, aabutin ka ng siyam-siyam, diba? Paano ka makaka-proceed sa next task, diba? O, ganun din yun. Ganun din kapag lilinisin mo yung balat mo. Kailangan mo gumamit ng proper tool or tamang kasangkapan para ma-achieve mo yung totoong gusto mo, di ba? Ito na lang talaga yung pahinga ko kapag gumagamit ako ng Apple Secret.
ilinis mo, ibabad mo. Kaya nakipagdaldalan ako sa inyo para talagang gumanda yung balat ko ngayon. Luminis, maalis yung mga sumpa. Kasi dami na namang lamok dito sa amin. Tinatagyawat na naman ako. Dami na namang alikabok. Kasi nga mayroon kaming 4 na tao dito pero lahat sila hindi hindi marunong. Wala silang bahay na paano ko ba sabihin? Bahay na ganito, tiles, puro tiles. So, pag tiles kasi yan, may proper way of cleaning yan, diba? Ganun siya. So, lalong nabubulok, lalong nasisira kahit yung washing machine, sira kahit yung kalan, sira. Kasi siguro sanay sila sa panggatong, lahat wasak. Tapos sa higaan naman nila, hindi sila marunong. Alam mo yun, magsimpleng maglagay lang ng damit sa cabinet, magtupi. Ultimo pagtutupi pa. Ako pala nagturo sa kanila sa buong angkan nila. Hindi sila marunong. Talagang kalat dyan, malinis na marumi, magkakahalo. So ako pa nagturo. So may mga bata sila para lang umayos yung buhay nila, para masave lang yung mga bata. Ultimo yung mga bata, gano'n na din yung ugali. Ano pa? Minsan kasi, di ba, kahit anong effort mo, kung mali yung effort mo, hindi mo ma-achieve yung success. Palpak ka pa rin. Yun. So, tulad yan, maglilinis ka ng tiles na sahig, magmamap ka. Pero nagmap ka, gitna lang. Diba? Tapos yung map mo, ang dumi-dumi, pinang-map mo, pinag-map, ginamit mo na sa CR, tapos igagamit mo pa sa, diba, sa sala. O, edi lalong magkakaipis, magugustuhan lalo ng ipis yung sahig. Diba? So, pinadumi mo lang lalo yung bahay. Ganon ang nangyayari sa amin. Tapos gagamit ka ng kuryente. Diba? Sige lang, para lang makasharge ka, sige, hablot ka ng hablot. O, di wasak-wasak ngayon yung, umutok ngayon yung namin doon. Putukan. Kasi hindi sinasaksak na maayos eh. Nag-overpower. Alam mo yun, hindi ko alam. Yung mga simpleng ganun, sobrang na ba ako? Sobrang ako ba yung may mali? Kasi sinita ko yung ganun nila. Diba? Kaya yun yung, ay nako, di baling. Ako na lang gagawa niyan kesa, diba? Although tinuruan ko na sila, pero yun nga, babalik sila sa kung saan sila nasanay na mga galawan. So, wasak-wasak lahat ng gamit. Yun yung ginawa ko kanina. Siya kahapon. Almost a week na ako ayos sa mga winasak nila. Eh, 5 buwan sila nandito sa akin. So, 5 buwan. 5 buwan na wasak yung mga gamit ko. Ito kasi yun eh. Mas masarap yung taong kasama na walang alam, pero marunong makinig, kaysa yung nagmamagaling, pero mali-mali lahat yung alam niya. Diba? Yun yung pinaka nakakatakot na tao. Layuan nyo pag gano'n na yung tao. Diba? Takas ka na dyan. Kasi lahat yan, sure, palpak, mangyayari. Lahat yan mali-mali. Lahat ng effort nyo, magiging basura. Kasi wala siyang alam, tapos nagmamagaling pa siya. Dapat kasi pag wala kang alam, marunong ka makinig. Diba? Diba? I feel so refreshed with this old bar. Ilalagay ko yung link dyan sa baba ng video na to. Orderin mo na lang. Ganyan siya. At least dapat 5 minutes or 10 minutes mo ibababad pag gusto mo matanggal yung mga sumpa. Kung totoong linis yung gusto mo.
Diba? May ano yan eh. Lahat may kabayaran. Gusto mo ng totoong linis? Gusto mo ng totoong asenso? May kabayaran yan. Bigyan mo ng tamang oras, bigyan mo ng tamang energy, bigyan mo ng tamang diskarte. Hindi yung kahit ano lang, sige, gamitin mo. Eh di na-chop-chop lalo yung balat mo, di ba? Na-chop-chop lalo yung itsura mo. Na-chop-chop lalo yung buhay mo. Lalo na ako, ginagamit ko tong O-bar na to for 10 years na straight. Kumbaga, gagamit ako ng iba pero babalik ko at babalik talaga ako sa kanya. Siya talaga yung steady na ano ko. Na safe ano ko, cleaning. Safe. Ano tawag dyan? Siya talaga yung comfort zone ko for 10 years na O-bar na para sa balat ko. Siya yung pinagkakatiwala ko talaga na hindi ko mabawi-bawi yung tiwala ko dyan. Yung link ilalagay ko na lang dyan sa baba. Pwede siya panlalaki. Meron panlalaki, meron din pang babae. Itong pink, yung pang babae, maliit na ginamit ko na. Kasi itong white, yung pang lalaki. Kasi pang matinding kalyungan tanggal. Ayan siya. Plus, hindi mo na kailangan mag-lotion. Kasi mag-iiwan talaga siya ng masarap na balat. Papadali yung buhay mo. Pero lesson learned nga na huwag kang magbibigay o tutulong sa taong ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Diba? Yun yung lesson learned ko for this, past almost, 5 years of my life. Yun yung natutunan ko ngayon. For this chapter of my life. Na never ka talagang magbibigay sa taong hindi ganon din yung binibigay sa'yo. Diba? Ganito lang, simple na lang. Bibigay siya ng ulam sa hapon. So bukas, ikaw na may magbigay ng ulam. Ganon lang, ganon yung natutunan ko sa buhay. Hindi yung bibigyan mo siya ng, diba? Ang matinding tulong i-offer mo sa kanya. Lahat, yung bahay mo, lahat. Tapos siya wala man lang yung isang effort. Patay ka dun. Gugunaw yung mundo mo dun. Yun yung lesson learned na natutunan ko talaga na realities in life na ako lang yung matindi magbigay, ako lang yung matindi mag-effort. Lahat, kahit simutin ko yung bank account ko para itulong lang sa kapatid ko o sa kaibigan ko. Tapos siya, pag tinext ko, dead ma, diba? Or itong helper na to, o itong taong walang matirhan na to. Sige, sagutin ko buong pamilya niya. Papatirahin ko sa bahay ko. Upupin ko lahat. Sasahuran ko pa. Papakainin ko pa lahat ng kinakain ko. Kailangan nakakain din niya. Pero tinatraidor ka pala. Diba? Ayun. Mag-iingat lang kayo. Hindi mag-ingat. Kailangan ma-adapt natin yung ugali na hanggat hindi mo siya nakikitang nag-effort sa'yo, wag kang mag-effort sa kanya. Yun yung, dapat ilak natin sa utak natin, sa sarili natin, o isabuhay natin. Yun yung dapat natin isabuhay talaga sa mundo na to. Para hindi ka kawawa. Kasi the more kang give ng give, yung abuser, the more yan receive ng receive. Tapos, tinutuloy, habang receive siya ng receive, tutuloy pa rin niyang gawin yung
bagay na kung saan siya sanay, which is abuser siya di ba? For the past years, abusado siya, nang-aabuso siya ng tao. So habang hinakablot niya pa yung nasa sayo, di ba? Yun yung matinding natutunan ko sa mundo na to. Na ang dami kong nakilalang taong ganun, na habang binibigyan mo, lalo silang umaabuso, lalo silang nangahablot sa'yo, na medyo nakakatakot na hindi mo napapansin. Kasi masaya kang binibigyan sila di ba? Tapos, isang beses ka lang mag-aas ng favor sa kanila or may bagay lang na pinagkatiwala ka sa kanila, hindi nila kaya, or gagaguhin ka pa nila sa bagay na yun. Diba? So, babagsak yung mundo mo. So, para hindi na mangyari yun, diba? Never ka magbibigay ng effort talaga na hindi niya kayang tapatan. Para no heartaches. It's siguro yung greatest na natutunan ko sa mundo na to. Yeah. Tsaka maglinis ka ng tama. Kasi, yung pagiging malinis, yan yung yan yung ugat ng lahat. Yung aayusin mo lahat. Business mo aayos, kaperahan mo aayos, diba? Bahay mo aayos. Pag naayos mo yung bahay mo, sarili mo, naayos mo. Lagi kang presentable sa lahat, diba? Hindi ka nahihiya. Mataas yung self-confidence mo. Damitan mo, naayos mo. Anytime, on the go ka. Proud ka sa sarili mo. Diba? Pero kung ultimo, damitan mo na lang, hindi mo pa magawa-gawa, higaan mo na lang, diba? Tapos magpipicture ka lang, mahihiya ka na, ay, daming basura, ayoko na nga magpicture dito, labas na nga lang tayo. Diba? Restaurant na nga lang tayo magpicture-picture, so wala kang confidence sa sarili mo, hindi ka tiwala. Balat mo, dumi-dumi, diba? Mukha mo lang naka-makeup, tapos yung totoong balat mo, ang dumi-dumi. So, lagi kang nahihiya, diba? So, sobrang halaga na gagamit ka ng tamang tool. Gagamit ka talaga ng tamang tool. Para proud ka sa buhay mo. Yun lang. Don't forget to like, share, subscribe. Click that notification bell, Katsi Moms. I miss you, everyone. Haba na nito